possible. So kung anong tama, iyon po ang ating gagawin sapagkat yan ang sinumpaan natin sa batas at sa ating sa ating Panginoon. So, tatawag po muna tayo sa mga, wag na nating sabihing against, kundi yung gustong magpaliwanag ng kanilang posisyon. Resource person from our pastors, unahin na po natin dito from Christian Ministers Council of Bulacan, Pastor Roderick Fernandez. Sir, you are recognized. Please course it through the presiding officer. Salamat po. And napagkasunduan po namin sapagkat dito mahigit 10 ay tigli-5 minuto lang. Ano po? Kung po pwede naman pong isi-maximum or kung mahalaga yung natira, pwede namang konti at kumuha siguro sa kasamahan ng kanyang oras. Ano po? Talagang ganon eh. Okay, so case to case po. Pero kung talagang mapakaganda pwede pong pakinggan natin sa loob ng 1 oras yan. And we are willing po to listen. Ang importante, we come up with basis for our decision. So, Pastor Fernandez is now recognized. Magandang umaga po, pangalawang punong lalawigan na Wilhelmino Salvarado. Sa lahat po ng miyembro ng ating Sangguniang Panlalawigan, sa mga chairman po ng committee, sa author ng proposed ordinance, magandang umaga po sa lahat po ng kasamaan po natin, lalo na po sa mga member ng LGBT. Maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako magsalita, ay gusto ko pong ipakilala po ang aking sarili nang sa gayon po ay magkaroon po ng weight ang pagtawag po sa akin bilang isang resource person. That is not included in your 5 minutes. Thank you po. Ako po, si Roderick Fernandez, ay nagtapos po ng Bachelor ng Filosofiya sa San Beda College, minor in Humanities. Ako po ay graduate din ng Bachelor of Law noong 2008 sa San Sebastian College. Ako po ay graduate ng ENLI, Every Nation Leadership Institute. Kasalukuyan po ay presidente po ng Bright Spark sa Multiple Intelligence School. Ako po rin ay naging professor ng Bulacan State University ng mula taong 2008 hanggang 2010. Ako po ay naging tagapangulo ng MMC Malolos Ministerial Council. Kasalukuyan po akong provincial coordinator ng Victory Christian Fellowship Bulacan at tagapangulo po ng Christian Ministers Council of Bulacan. Ang pinakamahalaga po sa sasabihin ko po, ako po ay kapatid ng 2 miyembro ng LGBT. Ang isa ko pong kapatid na panganay ay bakla at ang isa ko pong kapatid na bunsong babae ay tomboy. Sila pong pareho ay may asawa na nananirahan sa Estados Unidos. Kaya po, mahal ko po ang LGBT community. Nakakasigurado po kayo dito. Bukod po doon, ako po ay ama ng 6 na anak. At hindi mabilang na mga inampon at pinag-aral. Ako rin po ay distinguished na speaker ng parenting sa buong Pilipinas na niimbita po mula po Mindanao hanggang sa maraming sulok ng Luzon. Now, I represent CMCB. Sila po ay nandito po, mga chairman ng iba't ibang munisipyo sa probinsya ng Bulacan. Now, bakit po ba namin, to get to the chase, bakit po ba namin tinututulan ang Gender Fair Ordinance? Kami po ay nag-aral mabuti at hinimay po namin ang lahat ng provision. At natutuwa po ako ng sponsor at ang co-sponsor at ang ating provincial legal officer ay nandito. Maliwanag po sa sinasabi ng ating jurisprudence, what is not explicitly provided by law is excluded. Pag hindi po kasama, ay ito po ay otomatika na hindi po kasama. Marami po dito ang nagdabibigay ng karapatan sa LGBTQ at kami po'y gumagalang sa karapatan ng lahat ng tao. Ngunit sa pagkakagusto po nila na magkaroon sila ng karapatan, marami po dito ay sumasagasa sa aming mga karapatan. Reasons why we oppose the Bulacan Gender Fair Ordinance. Purporting to be anti-discriminatory in itself, discriminatory. Bakit po? Doon po sa probisyon ng ating ordinansa, LGBTQ
LGBTQ po. Ang nakalagay pong title ay Gender Fair Act. Sa akin pong pagkakaalam, ang gender po ay kasama po ang women at men. Wala po doon ang women at men. Kaya po doon pa lang sa titulo ay nakikita na po natin na ito po ay hindi po anti-discriminatory but discriminatory in nature. Sa akin pong pag-aaral bilang magulang, ako po humihingi ng paumanhin po sa lahat ng member ng LGBTQ. Nandito po ang aking ama. Marami po sa aking na-interview mga magulang at member ng LGBTQ with due fairness to all fathers in the room. Ay produkto po ng absentee fatherhood, irresponsible fatherhood, at abused fatherhood. Sa inyo pong lahat bilang isang ama, ako po'y humihingi ng pagpapatawad sa naging biktima po kayo ng maling pagpapalaki. Ang ibig ko po sabihin dito, di bali na pong wala po yung M. Baka po ang mga lalaki po hindi karapat-dapat maging liderato na ng kasalukuyang henerasyon. Umaamin po kaming marami po kaming nagawa. Pero wag naman po natin sanang i-discriminate ang mga kababaihan. Isalin niyo po sa Gender Fair Act ang mga kababaihan dahil wala po dito ang mga kababaihan. Pangatlo po, bakit po namin tinututulan po ito? We have already existing laws that protect everyone from discrimination. Ano po ito? We have the Philippine Constitution, the Revised Penal Code on Slander, like coercion, slandered by deeds, the Labor Code of the Philippines, Anti-Sexual Harassment Act of 1995, Anti-Bullying Act of 2013, Cybercrime Prevention of 2012, the new Civil Code on Human Relations. These existing laws are equally applying to all Filipinos, male, female, LGBTQs. And again, I'd like to reiterate our commitment. In the body of Christ, in all our existing churches, we have legal services departments that will render services for you for free. Kung sakasakali pong kayo po ay naabuso, naging biktima ng mga batas na aking nasabi. Pang-apat, bakit po namin po tinututulan ito? It endorses homosexual ideologies or system of education while taking away our spiritual values. With due respect to the constitutional provision on separation of church and state, tinanggal na po ang pagdadasal at katekismo sa ating mga public school system. Dahil po, totoo naman po na infringement po ito dahil nakakiling lang po sa Katolisismo at sa panalangin ng mga Kristiyano. But let me ask this question to everyone who's listening. Kung tinanggal na po ang awareness ng pagdadasal at Catholicism, ba't naman po natin ilalagay sa curriculum ang pag-educate ng mga bata na okay lang po maging bakla o tomboy at dapat po ito tanggapin. Sa mga bata na hindi pa po nakakaintindi ng tama at mali at kailangan po ng guidance, hindi po namin ito maiintindihan. Panglima, it will take away parental rights. Nakalagay po sa Section 4 on vilification, any person. Pag inabi pong any person, lawyers will all agree with me that includes parents, brothers, sisters, teachers, any person with breath in their lungs is a person, juridically speaking. Vilification, sa Tagalog po ay panghihiya, pangungutya. Bilang isang ama, pag sinabi ko po ba sa aking anak, bakla ka, nakakahiya sa akin, magpakalalaki ka. Hindi ka dapat umaasa ng ganyan. Hindi po ba vilification po ito on the term soji na atin pong isinusulong. Ngayon, ang tanong ko po, paano po kung kakasuhan ng isang anak ang kanyang mga magulang? Tama po ba to sa isang sistema ng pamamahala ng ating lalawigan? Gusto ko rin po palang state po on the record. Sinabi po kanina, with due respect to the author of the law, sinabi po niyang fake news daw na ito po yung soji. I'd like to make manifestation that in page 3, the word soji, nasan po ba yun? In page 3, in page 3, in page 4, in page 5, in page 7, in page 6, in page 8 and 9, and almost every page of the ordinance mention the word sogi. Kaya ko pong fake news yun, hindi ko po alam kung anong real news. Dahil po, lahat po ng pakainan ng ordinansang ito ay may mention po ng sogi. Panglima po, bakit po namin ito tinututulan? It will take away our religious freedom and freedom of speech.
Maliwanag po sa lahat po na nag-aral sa Catholic Church, nag-aral sa mga Christian churches. Marami pong provision ang Biblia. Hindi ko na po babanggitin. Pero pag sinabi ko po bang malaswa at karumal-dumal sa harapan ng Panginoon at didiretso ang lahat sa impyerno na yumayakap sa LGBT, hindi po ba vilification po ito? Hindi po ba bullying ito? Sa kasalukuyan po, kami po ay hindi pinipigilan ng anumang batas na pumunta sa mga plaza, pumunta sa mga palengke, pumunta sa mga kalsada. Sa batas pong ito, kami na po ay mapipigilan na. Ang tanong ko po sa lahat po ng nakakarinig, bakit niyo po kami gagawing kriminal? Bakit niyo po kami papatawan ng pagkakakulong kung kami po ay magsasalita ng salita ng Diyos? May pangalawa po akong tanong at sa lahat ng nag-aaral ng history. History will tell all of us that the wars that never ended are wars that are religious in nature. Do we want to start something that will not end? Ang tanong ko po sa mga kasama nating mga mambabatas po dito, sa sandaling ang ordinansa ay mapasa. Kami po, dahil ang aming paniniwala, ang aming po sinusunod ng Panginoon, ay nagpakamatay po para dito. Kami po ay magpapakulong. So Hindi po you problema still po para have, sa one ito. minute, Hindi po magiging problema sa amin ito. Pero tama po ba na ang nagpaaral ng mga scholar, tama po ba na tumulong sa sambayanan? Tama po ba na ang tumutulong sa mga nag-aaway ng mag-asawa, sa mga nagpapakamatay ng mga estudyante? Tama po ba kami inyong ipakulong sa aming paniniwala? Marami pa po kaming gustong sabihin tungkol dito, Pastor, pero alam ko po. concluding because marami pa rin po Opo. sigurong ibang gusto. Pero bilang panghuli po, ito naman po ay nasa position paper namin. Bilang pagpahayag po ng pagmamahal, sa nakita po namin dito, ang batas ay sapat na. Maliban po sa isang issue, ang issue po ng CR. Kaya po ako po ay nakipagpulong sa mga Christian businessmen. And we are submitting to the Office of the Governor an unsolicited proposal na sa kapagtulungan po ng ating chairman ng Social Services. Kami po ay magpapagawa under a Build, Operate, Transfer program ng mga transport stations. At sasagot po ito sa 4 na problemang pangpamayanan. Number 1 po, yung transport stations po ay magkakaroon ng all-gender CR. At hindi po magkakakos po ito sa gobyerno. Christian businessman po ang sasagot po dito bilang pagpapahatid ng pagmamahal at pag-intindi po sa inyong lahat. Hindi lamang po yun, magkakaroon po ito ng tindahan para ang ambulant vendors po ay magkaroon ng lalagyan. Pangatlo po, bilang paghahanda po sa urbanisasyon ng Bulacan, magkakaroon po ng paghahanda sa trapiko at transportation system. Ito po ang aming gustong ilahad po sa inyong lahat. Pastor, Opo. we will give you another minutes later on. Pagka po lahat ay nakapagsalita, no? Salamat Within po. the day. Thank you Opo. po. Marami po salamat sa pagkakataon. Napakinggan po natin yung posisyon nila Pastor Fernandez at maayos po ang nadinig natin. Tayo nagpapasalamat. So we're taking notes.